as discuss your physics quiz. Napansin nyo naman, no? Medyo marami yung objectives niya. And siguro yung medyo mahirap dito is yung mga solving. Bale, kung hindi nyo man po nakuha, makinig na lang mabuti sa lecture natin. Lalo sa mga part na lens. Okay? Parang ito, lens and mirror. How far must a girl stand in front of a concave spherical mirror of radius 120 cm to see an erect image? Na-explain na natin to sa ating lecture sa physics. Pagka erect or upright, hindi nakabaliktad, yung imahe na na-form, image distance from the mirror or lens is negative. Diba? Ano pa? Mako-conclude. Remember, concave na spherical mirror, yung kung saan sa kutsara nga, diba? Yung pa ganun, parang cave. Ang napuputos niyang focus is positive. Converging ito, converging mirror, ang concave spherical, klase ng converging mirror. Positive po ang F niya. Okay, to see a radius of 120 cm. So, radius of curvature ng mga mirror natin or lens, formula niya is twice focal length. Okay, so ito ay 120, 2F. So, we have focus of 60 cm. Question is, how far must a girl stand? So, ang object natin is yung girl, di ba? Ayan yung object natin. So, ang hinahanap pala is DO. Okay. DO. So, using thin lens equation, 1 over F, 1 over DI, plus 1 over DO. So, kulang pa tayo ng value ng DI. Diba? To see an erect image of her face 3 times its natural size. So, magnification formula, M is the ratio of DI over DO o kaya HI/HO. So, dito mag-solve natin yung DI. DI, therefore, absolute value to, naka-absolute value. So, DI natin is 3 times its own, its natural size. So, 3 times of DO. Ayan yung ating value. Therefore, 1 over positive 60, 1 over negative 3 DO, plus 1 over DO. And shift solve nyo na lang, no? Makukuha nyong DO is equivalent po siya sa, let's see, sa aking notes, 40 cm. So, yung layo ng object or yung mismong girl mula sa mirror is 40 cm. Okay, so letter C. Next, number 2. So, we have 2 for, actually 3 sa pagka-lens and mirror. To radius of curvature. Diba? Kaya nga may paumbok tsaka papasok na part ng kutsara. So, may radius of curvature yun. Ang concave, saan nilalagay yung kanin, sa baliktad nun, yun yung convex. Ito naman is thin lens equation. Okay. Next, number 2. Yan, bawi sa objectives pagka walang nakukuha or nasa-solve. Ano yung brightness of light? It sources in person's normal vision. Direct glare. Reflected glare, tinatawag din tong indirect glare. Kaya nga, nag-reflect lang kumbaga. Diba? May na-side search ako about dito. Reflected glare is much more serious and difficult to control. Reflection na kasi siya, di ba? Maraming rays na naputus. Next, number 3. A ray of light in air strikes a glass plate 150
150, n of 1.5 at an incident angle of 40 degrees. Determine the angles of the reflected and the transmitted rays. A ray of light in air. So, ito yung boundary. Ito yung glass. Sabihin na natin. And dito yung glass portion. Glass dyan, di ba? Do direct formula lang to. Dito naman sa taas is air. Ito yung boundary. Pagitan ng air at saka. So, dito tumama yung ating ray of light. Ano yung angle? Incident angle is the source, light source, kung saan galing. Tapos, always with the normal line tayo. Always with the normal line. So, ito yung normal line. So, dito makikreate yung ating incident angle na 40 degrees. This is theta I. Next, determine the angle of the reflected. Siyempre, yung pumasok na, yung tumamang liwanag, meron niyang reflected na ray. So, ito ay 40 degrees. So, dito nag-reflect doon, yung ibang light rays nag-refract. Kumbaga, tumagos sa boundary. Okay, so, hinahanap natin is ito, reflected ray, theta R, tsaka transmitted is also known as refracted rays. Na-explain ko na ito nung lecture natin sa physics. Nag-drawing din ako doon. So, theta B. Okay, so using laws of reflection and refraction, masasolve nyo agad yung unang hinahanap. Angles of reflected. Okay. So, from laws of reflection, and refraction, ang theta incidence po is equal to theta reflected. Okay, so kung 40 degrees ang incident angle, yun na rin yung reflected angle. So, yung isa nating sagot. So, possible na answers lang is letter B at saka letter C. Next na question na about refracted rays, yung theta B. Tingnan mo lahat yung angle nasa normal line. Doon tayo makaka-create ng mga angles. Okay, so obviously, theta B naman, base sa naaral ninyo sa trigonometry, ating Cartesian plane, di ba? Yung buong normal line, 180 degrees po yun. Yung broken line, di ba, 180 degrees yan. So, ano yung compose niya? Okay, so theta reflected, so yun is 40, malamang ito ay 50, di ba? So, dito tayo sa theta B. 180 ito. 90 degrees. Polarized ba ito? Init yung ating graph. Hindi pala natin pwede i-conclude na 90 degrees to. Paisip ako. Hindi sinabing polarized yung ating light rays. Hindi siya na-polarize. Kung na-polarize, 90 degrees ito. Kaya ka mag-a-apply ng trigo na analysis. Gamitin pala natin yung Snell's law na formula. Galing lang din sa laws of reflection and refraction po. So, NA is equal to sine theta A or theta I. NB, sine theta. Taka rin ako, hindi pa nagamit to eh. 1.50. Okay, so ang A natin, yung nasa taas, air yun. B naman natin yung glass. This is air and this is glass sa ibaba. Kung saan nag-refract yung ating light. Okay, so this is, ang air natin, engineer is 1.0. Makalimutan. N ng air is 1.0. Kaya hindi na binanggit dyan. Sine of 40 degrees. And NB naman is sa glass, 1.50. Sine of theta. Then, ship solve nyo na. Kung anong final answer, type nyo na lang, no? Theta B na mas-solve nyo dapat is 25 degrees. So, answer is letter B.
Okay, next na number tayo. Number 4. Can be used to disperse light into various colors. Yan, using prism. Yan, dispersion of light. Meron akong na-side stitch na notes dito kung sakali para tumatak sa atin. Dispersion of light is the separation of visible light into different colors. Yan, so pwede pala natin ma-separate. Nari may light rays ka dyan, tapos padaanin mo sa isang prism. Yan, mag-create yun ng different colors. Yan, dispersion or separation. Same lang. Okay, next, number 5. A converging lens, okay, converging at the positive focal length with 50 cm focal length forms a real image that is 3.5 times larger than the object. So, isa pa, hint niyo, when we say real image, palatandaan natin na, pag real ang image, matik po positive ang DI. Ikabalik ka lang ng real virtual kasi yun yung negative DI. Explain ko na to sa lecture natin, gumawa pa ako ng table. That is 3.5 times larger than the object. So, yan yung ating magnification. How far is the object from the image? So, simple lang yung tanong, what is DO? Hindi. How far is the object from the image? Kunwari, ito yung ating lens, converging na lens yan. Ito yung ating object, for example. Ito yung object mo. Object. Dito na-form yung image. 3.5 times larger. And ito yung ating image. 3.5 times larger yung ating lens. Mas malaki, no? Yan. So, ang hinahanap natin, gaano kalayo daw ito? Wala sa object, papunta sa image. Tama ba? So, yan. And ito is layo ng DO at saka DI. Remember, layo ng object sa lens, DO. Layo ng image sa lens naman is DI. So, final answer na hinahanap is DO tsaka DO plus DI. So, how far is the object from the lens? That is DO plus DI. And total distance, tagay ko na lang. Hindi magulo. D na lang. D total. Okay, so how? Magnification ulit na formula. DI over DO. Image ang I, O naman po ay object. So this is, we can now say DI is 3.5 of DO. And using thin lens equation, 1 over F, inverse of DI, plus inverse of DO. Substitute. Yan. And then shift solve, correct me if I'm wrong, DO is 64.3 centimeters. Yan. Or 64.2 na. Kaya kung kukomplituin, kailangan din. Kasi, naman yan yung final answer. Careful nasa choices yan. Hindi pa yan yung sagot. Okay, therefore, the total now is DO 64.3 plus DI is 3.5 of 64.3. Ito yan yung DI natin. Paki-type sa calculator, ang answer na makukuha nyo is 288 cm, which is also equal to 2.9. So, letter B. Question R, how far is the object from the image? Question. Okay, sige. Screenshot nyo na lang ulit. Next number.
How many significant figures respectively are given in these quantities? 125,000 Newton and 1.0080. Significant figures, baka dito pa kayo magkamali Significant tong tatlo, syempre. Diba? Kasi isa pa palang note nyo dyan, pagka mga quantities, ibig sabihin yung mga unit, mahahalaga yung mga yan, yung zero natin. So, dito, ang significant na figures, anim, kasi tanggalin mo yung tatlo, di 125 na lang. Parang ganon. Okay, so anim ang significant figure dyan. Dito naman is 1, 2, 3, 4, 5. So 5 significant figures and then 6 significant na figures. So, mahalaga, mga zeros na yan. Lalo sa part ng decimal mga zeros to the right ng decimal is important. Dito, yung mga zero na yan. Tante. Okay, next, number 7. A certain far-sighted person cannot see clearly objects closer to the eyes less than 75. Determine the power of the spectacle lenses which will enable her to read type at a distance of 20 centimeter. Okay, so dapat yung object daw is objects dapat is closer to 75 centimeters. So ito dapat yung DO natin. Clear? So ito dapat yung ating DO. Or baliktad. Gets ko na. Baliktad nga. So ganito pa yung scenario Yung far-sighted na person, kaya niyang bumasa ng 75 centimeter mahigit. Kaya nga far-sighted. Hindi pwedeng mas malapit dyan. Hindi na niya mababasa clearly pagka less than 75. Ang nangyari, magbabasa siya ng isang, magbabasa siya ng mga letters. Pero ang distance, 20 centimeter. Yung mangyari, hindi niya mababasa kasi mas mababa sa 75. Tama? Kaya ito ang image distance dapat. Yan ang DI natin. Ito naman yung DO. Okay? So, yan yung ating DO. Ito yung object mismo Diba? Ang distance is 20 cm. So, kahit malayo yung object, kahit malapit yung object, 20 cm, hanggat maaari yung bibili niyang salamin or lens, mapoproject niya 75 cm. Kasi sa ganyang distance, clear yung kanyang mababasa. So, ito yung image. So, yung image distance, dapat projected siya 75 cm. Okay, so what is the power of the lenses? Formula ng power ng lens, 1 over focal length in meters. Yan, so ito lang yung ating tatandaan. Focal length niya in meters. So, focal length lang pala kailangan ng 1 over DI plus 1 over DO. Careful tayo dito. Okay, far-sighted person, ang ginagamit po ng lens na klase is convex lens. Uses convex lenses. Uses, far-sighted person, uses convex lenses. Therefore, positive uses convex lenses. Usin natin yung graph. Use convex lenses to correct farsightedness. So, kabaliktaran, yung mga nearsightedness, ang ginagamit nilang lens is concave na. Anyway, gusto lang natin ipaalala na pagka-convex ang lens, positive nga ang focal length. Okay po, ano pa? Yung mga sign. Bago ka mag-substitute ng mga given sa formula natin, di ba? Ang dali ng kapisador niyang formula, pero nagkakamali yung iba sa sign. Okay, di ba pagka bumabasa ka, ano ba yung ginagamit nating lens? Di ba pag bumabasa tayo, hindi naman ang nakikita mo sa lens or sa salamin mo baliktad. Di ba patayo yon? Nakatayo.
Dari, itong gamit kong salamin ngayon, yung nababasa ko, puro upright or erect po yung mga letters. Kaya enable her to read type. So, ang DI dito, negative, kasi patayo. Ay, negative ang EI. Pagka, i-message nyo lang po ako pagka naguguluhan pa rin sa sign. Meron akong table dito na present ng lecture. Negative ang DI, pagpatay. Pag pabaliktad ang image kasi, yun lang nagpa-positive ang DI. Pagka inverted ang image. Okay, let's substitute. 1 over F is equal to 1 over, sensya na, sa tunog ng, 1 over DO, which is 70, pabaliktad. 1 over negative 75 plus 1 over 20. Sige, shift solve. Ang ating makukuha dito. You must get 27.27 cm. Para hindi maguluhan, i-figure out muna alin ang object at alin ang image. Okay, syempre, yung image na gusto mong ma-form, dapat 75 cm. Kasi sa ganoong distance ka nakakabasa eh. So, kahit pa malapit yung object na 20 cm, mababasa mo yun. Dahil sa lens na meron ka. Convex lens. Therefore, ito na, power is 1 over 0.2727 meters. So, unit po ay diopters, 3.7. Letter C. Okay, lagay na lang din natin itong mga na-search ko. Side. So, power or optical power. Yan yun. It is the degree to which lenses or mirror diverge or converge. Yan. Yan yung ating optical power. Next, number 8. Sige, screenshot nyo na. Sit tayo sa next numbers. Number 8. Yan. Sa ESAS talaga po na board exam, marami pong objectives. Kaya huwag magtataka kung sa physics pa lang, napakarami ng objectives. Paging masipag na lang kayo sa pagbabasa ng mga objectives natin, pambawi. Kasi sa ESAS nga, madalas nyo pong narinig sa amin, bihira lang yung solving, mga 30 ganun. Echo is the reflection of sound. Echoing. Believe, alam na natin yan. Next, number 9. Compute the energy of photon of blue light of wavelength 550 Newton meter. Ito, sa lecture natin sa physics, in-explain ko rin to. Energy is Planck's constant times speed of light in vacuum over wavelength. Okay. Ang ating formula. Planck's constant is constant 0.6, diba, sa calculator. Speed of light in vacuum naman, constant 28. I-divide natin yan sa wavelength, 550 Newton meter, nanometer, times 10 raised to negative. Put lang natin sa ating calculator. So, shift 7, 606 type mo. Yan. Then, shift 7 ulit, 28 naman. Then, divide natin sa 550. So, 3.612 times 10 raised to negative 19. And take note, SI yung mga values natin. Ito na lang pala tandaan mo, naka-meters yung 550. So, SI yung mga values na yan. Kaya final answer natin ng energy, ano bang SI unit of energy? Diba, joules? Okay, so naka-joules pa to. Yung choices po natin is naka-electron volt. So, SI unit of energy. SI unit of energy. So, to make it electron volt, mag-multiply kayo ng constant 20, mag-divide kayo ng constant 23.
Constant 23 joules is 1 electron volt. Type sa calculate. Divide natin yung final answer sa constant 23. So, divided by shift 7, 23. The answer is 2.25 electron volt. Energy is 2.25 electron volt. Choose letter A. Next, number 10. Yeah, for numbers 10 to 11, ito yung given. A uniform flexible cable is 30 meters long. Ito yung ating kable, 30 meters long. And has a mass of 5 kilos. It hangs vertically at under its own weight and is vibrated from its upper end with a frequency of 7 Hz. Find the speed of a transverse wave. Okay, ito. Find the speed of a transverse wave on a cable. Take note at its midpoint. Midpoint, diba ito yun? Dito. Ang total na kilos. So, ang midpoint, mag-note na lang tayo dito. Midpoint, the midpoint of the cable separates half of the weight. So tension. So the tension there is midpoint kasi yung pinapakuha, midpoint. Dito lang. Sa point na to. Yan. Ano yung tension dyan? So yung tension dyan is due to its weight. Kalahati lang. So mg. mg. So yan yung ating tension na nare-receive doon. So ano ba yung kalahati ng mass natin? 2.5 kilos, di ba? Total niya 5. Pero dahil gitna lang, so 2.5 kilos. Times natin sa 9.81. So yan yung ating tension. Due to weight. Di ba ang tension is a stretching force? Kunwari, naghang ikaw na lang na isabit mo yung sarili mo sa sabitan or kung ano man sa gym. Diba, may tension na na-experience pababa due to your weight yon. So, likewise dito. Yung tension will be due to your weight. 2.5 times 9.81. Then, apply na natin yung formula ng speed of a transverse wave na lecture to. Velocity is tension over linear density. So, this is 2.5 times 9.81. So, matic to, naka-Newton na. And then, yung linear density naman natin is mass over length. So, 5 kilogram over the length, which is 30 meters. Yung linear density natin, i-consider mo yung buong mass niya, syempre. Linear density ng cable eh. So, linear density is mass over the length. Then, input sa calculator, you will get 12.1 meters per second. Tama ba? Try na natin. Wala. 2.5 divided by 5 over 3. 12.1 meters per second. Okay, same problem ha. Paki-screenshot na sa number 11 tayo. Ano naman yung tanong sa number 11?